At ito na nga, napakatindi ho ng banat ni Pangulong Duterte. At sa tindi ng banat ni Pangulong Duterte, may mga umiyak. Naku po. Bakit ho kanyo? Napi ko no itong ilang mga kongresista natin na talaga nga namang sabi nga nila, 'di ba, sa politika pikon talo, 'di ba? Eto nga ho, umiyak ho ilang mga kongresista. Pero bago po 'yan, bakit po ba sila umiyak? Ano ba ang sinabi ni Pangulong Duterte? Matindi po kasi yung sinabi ni Pangulong Duterte. Matindi po yung kanyang bitaw, 'di ba? So kaya naman din napaiyak ho itong mga kongresista. Alam nyo, maganda ho kasi yung pagkabitaw ni Pangulong Duterte. Alam mo, very respectful. But sabi nga tago sa puso, 'di ba? Tagos ho sa puso. Kagalang-galang yung kanyang bitaw. Pero grabe ho yung bato Talaga namang tinamaan ang mga puso nito mga to. Kasi alam mo, sabi nga nila, hindi ka naman masasaktan kung hindi totoo ang bagay-bagay. Tama, mali. Diba? Kung sabihin nilang pangit ako, hindi po ako masasaktan. Baka sapakin-pakin. Biro lang. O kung sabihin nilang mataba ako. Diba? Pag nag-react ako, ibig sabihin, guilty na ako. Pero kung pinawalang ko lang, ibig sabihin nun, wala. Sa pananaw ko, ko'y siksi. Pero pag nagalit ako, alam na this. Try nyo sa mga asawa ninyo, di ba? Sabihan niyo yung asawa niyo, ano ba tawagan niya? Sweetheart, honey, tumataba ka ngayon. Tingnan natin reaction. Pag sila ho nagalit, alam na. Kaya ganun ganun sinasabi natin. Itong ilang kongresista galit na galit. Bakit kaya? Kasi nga may katotohanan. May katotohanan po yung bitaw ni Pangulong Duterte. Gusto nyo malaman kung ano ito? Ito, yan. Ito po yung sulat niya through The Lawyer. Ayan po yan. Ayan po yung first page, second page, third page. Ayan po yung kanya sulat. So, basta anoin po natin ito. Atin pong sinummarize. Ito pong sinabi ni Pangulong Duterte. Una sa lahat, kinwestiyon niya yung komite, di ba? Yung motibo ng komite, viewing the hearing as a political play aimed at indicting him for extrajudicial killing. Sa madaling salita po, sinasabi doon na yung committee na yon hindi naman to know the truth, to find the truth. Hindi. Yung hearing na yon ay para ho talaga siya po ay mahusgahan o ma-indict o magkaroon ng pananagutan dito sa extrajudicial o mapahamak, ika nga. Ibig sabihin, talagang i-condemn siya. Yun ang datingan talaga diyan sa committee na yan. I-condemn lamang po siya sa EJK na sinasabi nila. Wala naman pong hindi naman po tama yon. Kasi mga kababayan, akala ko ba that is in aid of legislation or hearing to know some facts, pero hindi ho nangyayari. Wala pa nga ho si Pangulong Duterte, hinahatulan na siya ng guilty. Yun ang problema. Di ba po? Wala pa nga ho siya, parang galit na itong mga to na tipong lahat na sinasabi ng against sa kanya ay katotohanan na. Hindi mo na siya pinakikinggan. Paano pa siya? Bakit ka pa magsasalita kung hindi ka rin naman pakikinggan? Kung hindi rin naman ikaw paniniwalaan, ano pang point? Mas mabuti nang tumahimik. Kaya di ba yung mga asawa ninyo? Hindi pa. Pansinin nyo lang. Pag ikaw nager, alam mo yung ganun yung halos tumitirik na yung mata mo. Di ba pag nager ka, yung asawa mo tahimik na lang. Alam mo kung bakit? Aside pong pinagpaplanuhan ka niyan. Alam mo kasi, kesa sa magpaliwanag pa siya, lahat ng sasabihin niya mali. Di ba? So bakit pa siya magsasalita? Di gulo lang yan. Yun ang ibig sabihin dito. Isa pa nga sinabi niya dito ni Pangulong Duterte, i-mention niya si Abante at saka ito si Fernandez. Diba? Sabi nga niya, who publicly stated na siya po ay may kasalanan na.
So, hindi lamang po ano ito. Ito po'y talagang vengeance. Ibig sabihin talagang literally binabanggit na po siya nito ni Fernandez at saka ni Abante na may kasalanan ka. 'Di ba? Bakit pa kayo nang imbestiga? Pambihirang investigador yan, ano? Hindi totoo, isipin mo, 'di ba? What if kunwari sa police station iimbestigahan ka? Yung pulis na mag-iimbestiga sa iyo sa ano na kagad, ang gusto na guilty ka, 'di ba? Yung ganon, mahirap naman po 'yun. Anong gusto nung pulis na 'yun pag sinabing hindi guilty ka talaga? Alam mo kung ano gusto nun? Areglo. 'Di ba? Kunwari, may nag-away, nagsuntukan kayo sa, kunwari, sa BGC, halimbawa, nagsuntukan kayo. Pero kaibigan niya yung yung kalaban mo. At sa pananaw niya, guilty ka na. 'Di ba? Tapos sasabihin niya, hindi, iniimbestigahan pa namin. Iniimbestigahan. Simula pa lang, sinasabi mo ng guilty ako. 'Di ba? So ano pang iimbestigahan mo diyan kung sinasabi mo na publicly na guilty ako? Wala ka nang iimbestigahan diyan. Ganun po si Abante at saka si Fernandez. Talagang publicly sinasabi nila may kasalanan na sa extrajudicial killing ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ka pa pupunta? Anong sense nun? 'Di ba? Guilty ka na wala nang sense yun. At pagdating naman po, meron pa siyang sinabi na sabi nga dito, Duterte is concerned that the committee may pressure witness into giving false testimony under oath, which he sees an attempt to induce perjury. So, ibig sabihin po, meron na akong pumiyok. 'Di ba? Meron na akong nagsalita na si Grijaldo na talagang pinilit ho siya. Sa katunayan, dahil nga sa ganung pangyayari, si Abante at si Fernandez bumitiw sa kanilang pagiging co-chair. Although sa akin kasi, ang pananaw ko dun sa pagbitiw nila, pautot lang yun Yung para lang mawala sa kanila yung usapan, para lang hindi na ipagpatuloy yung usapan kasi habang sila po ay nag-a-appear sa media, habang sila po ay nag-a-appear bilang chairperson o co-chairperson, mauungkat at mauungkat. Kita nyo ngayon, ano nangyari dahil sa quote-unquote nag-resign sila na bilang co-chair, hindi na ho pinag-uusapan ng media. Di ba? Alam mo naman na media. Media noche rin yan. Di ba? Ano ibig sabihin? Sila, alam mo, bigyan mo lang sila ng pain na para hindi na pag-usapan yung mga bagay-bagay. Kakagatin ho nila yan. 'Di ba? So, ngayon, binigyan sila ng pain na, hindi na pala co-chair mo, di tapos na issue. Hindi ho doon nagtatapos yung issue Dapat to ang issue na yan, demanda, dapat tong kinahahantungan yan. Dapat to kasi sabi nga ni Pangulong Duterte, 'di ba? Meron po yang kaugulang kaso yung subornation. Ika nga, ibig sabihin po noon kailangan talaga mademanda. Bakit din na pinapollow up ng media? Di sana usapin niya yung mga concern na gustong magdemanda. Ako nga dapat niya idemanda ho mismo ni nung pulis. Kasi ewan ko lang kung ano nangyayari sa kanya, kung napagsabihan ba siya o hindi natin alam kung iniipit siya ngayon, di ba? Pero dapat idemanda yan Kasi nga po, hindi ho tama yan. To give a false testimony, allegedly false testimony, maliho yan. Di ba? Yung di umano ay sabihan yung pulis na magbigay ng kanyang testimony na hindi naman totoo. Dapat to ay talagang idinidemanda. Dapat to yan ay binibigyan ho ng hustisya. Mali po yan. Or else, magiging kasanayan na ho yan. Yun nga ho yung sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi na mukhang hindi na kailangan talagang mag-appear doon dahil sa mga ganyang issue. Lumabas na yung issue di ba? Lumabas na yung issue na may pilitang nagaganap diyan sa Quadcom. Yun nga lang dapat
yun munang isettle nila. Yung pilitang nagaganap dyan sa Quadcom. Anak ng wewe naman kayo. Ito pa sinasabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya nga, Duterte has already testified before the Senate Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, nag-testify na siya for 9 hours addressing all issues related to war on drugs. Sabi nga, he provided extensive insights including recommendation for strengthening anti-drug efforts. Alam mo, bilang resource person, hindi ikaw accused person, kaya ka nga resource person. Ibig sabihin, kukuhanan ka ng suwestyon, kukuhanan ka ng kaalaman para po ay ikaw ay, alam mo yon, makatulong doon sa batas na gusto nilang nais na gawin. Kaya nga si Pangulong Duterte, hindi lamang po siya nag-provide ng paliwanag sa Senate, siya po ay nag-provide ng mga suwestyon para mapatibay pa po ang drug efforts ng ating pamahalaan. So, doon pa lang mga kababayan, nagawa niya na po sa Senate. What's the use of appearing sa Quadcom? Na alam naman natin, the intention is not to really make laws, but the intention is, ano lang po, talagang, idiin lang siya. Yun talaga ang rason kung bakit nonsense. Bakit ako pupunta sa isang lugar na kukondenahin lang ako, ni hindi ako pakikinggan, ni wala nang purpose yung lintik na hearing na yan. Wala nang purpose yan eh. Wala na ho yan. Yan o, isang basura na lang yung hearing na yan. So bakit ka pa pupunta dyan? Di ba? Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, nag-recommend pa siya. Sabi niya, Duterte suggests using transcript. Basahin nyo na lang. Ulit-ulit pa eh. Using transcript from his Senate testimony instead of attending the House hearing. Which he views as redundant. Yun. Ibig sabihin, wag nang paulit-ulit. Ano ba to? Tatanga-tanga? Magbasa na lang kayo. May pareho lang naman din yun. Hindi kasi alam mo, siguro kung sasabihin natin kung si Bato lang yung nagtanong o kaya naman si Bongo lang yung nagtanong, okay lang sana na ulitin namin kasi hindi kami nakapagtanong, walang oposisyon. Hindi ho eh. Ang ingay ho ni Ontiveros doon. Si Ontiveros ang pinaka-bida-bida doon eh. Si Ontiveros natanong niya na yung lahat ng dapat niyang itanong. At si Pangulong Duterte naman, inamin niya na yung lahat ng dapat niyang aminin. So, what's the use? Di ba? What's the use of going sa Quadcom kung yung taong sinasabihan mo ng kung ano-ano, umamin na? Hindi ko nga maintindihan, paulit-ulit pa nilang tinatanong yung DDS, lintik na DDS na yan. Si Pangulong Duterte na mismo nagsabi sa Senate, meron akong DDS. Sige na, ito, si Bato, siya yan ang head ng DDS eh, Excuse me po. Di ba po? So ano ibig sabihin nun? Simple lang simpleng-simple. Bakit ito paulitin? Hindi, alam mo, ugali talaga ng mga tao yan eh, lalo na yung mga asawa ninyo. Hindi totoo, di ba? Yung mga asawa ninyo, nag-sorry ka na. Halimbawa, nag-away kayo, nag-sorry ka na. Paulit-ulit pa rin siya ng, nag-sorry ka na nga eh, umamin ka na nga. Sorry. Ganun pa rin eh. Inamin mo na nga kasalanan mo, nag-sorry ka na. Dito naman, sa pagkakataon na ito, inamin na ni Pangulong Duterte. Sige, gusto nyo may DDS ako, okay. Gusto nyo pumatay, okay. Gusto nyo marinig na pinilit ko man laban? Okay. Sinabi ko na. Tinuro ko sa mga pulis ko. Magpaglaban. Di ba tinanong pa ni Ontiveros yun? So, ibig mo ba sabihin, ganito na in-encourage yun na lumaban para mapatay. Alam mo yung isang bagay na you want, eto sagot ko.
'Di ba yan yung gusto nyo marinig sa akin? Sinagot niya na. Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Gusto nyo na marinig lahat ng gusto nyo marinig. O, eto na, o. O, sinabi ko ang pulis na, o sige, manlabang kayo. Para papatayin ko kayo. Ganun eh. Wala nang paligoy-ligoy, ika nga si Pangulong Duterte. Wala nang paligoy-ligoy. So, anong sense na papupuntahin ka pa ng Quadcom? Alam mo ko ano? Isa lang naman ang sense niyan eh. Para lang magkaroon sila ng publicity. Yun ang totoo dyan. Kasi grabe nawindang mga kababayan. Nawindang po ang buong mundo. Sa political scene ng Pilipinas, kahit yung mga kababayan natin sa abroad, kahit kay mga kababayan natin dito sa Japan, nawindang nung si Pangulong Duterte humarap sa Senate at sinabi niya yung mga yun. So, syempre, gusto rin ng piece of the pie, ika nga. Nitong mga congressman, kami rin. Gusto rin namin sumikat. Bida-bida nga kami. Oh, well, sayang, paano kami boboto ng mga constituent namin kung hindi kami sikat dito? Diba? Yun. Tapos, talaga nga ng mga, itong mga congressman na itong mga Quadcom, ika nga, alam mo yun, hindi ko alam may alleged may alleged di ba? Meron daw magkano? Milyon ata kada hatin ng hearing. Kada idiin mo ang ewan ko, yun ang narinig ko alleged lang yun at kahit nga si Pulong sinabi ng pabiro sabi niya meron sila kasi pagbawat attendee. Meron pang nagsabi hindi sa social media. Hindi ko sinasabing ito alleged lang na talaga nga namang milyon ang natatanggap nila kada kasi sabi ko sa inyo, 'di ba? Sabi nga kung walang usok walang apoy. Hindi, baligtad. Kung walang apoy, walang usok. So ibig sabihin po mga kababayan, pag mga ganyang alingas-ngas, maaring hindi totoo, hindi sakto ika nga yung amount. Pero meron yan. Meron nung nakukuha yan. Bakit ang sisipag niya mga yan? Mantakin mo binabagyo na tayo. As in, madaling araw, binabagyo tayo buong Pilipinas. Sila naghihiring. Saka nakakita ng ganun. Only in the Philippines. Kasi nga, sabi nga, the longer, the better. Parang taxi yan Hindi totoo. Di ba? Yung mga taxi, habang tumatagal ka sa biyahe, gusto nila yan. Paikot-ikot sila. O narin yan, kumakamot ng ulo pa, hindi niya makita. Saan ba yung daan dito? Tayo na trapiko. Habang tumatagal, tumataas ang metro niyan. So, sabi nila, ganun daw dyan sa Quadcom. Habang tumatagal, tumataas ang metro. Syempre mga kababayan, alam naman po natin. Kaya nga, hindi nyo napapansin? Ito wala ko sinasabing sila nakatanggap Hindi ko sinasabing sila nakatanggap. Okay? Pero hindi nyo ba napapansin? Sino yung may ingay dyan? Yung mukhang tagilid sa eleksyon. Yung 3 congressman ng Maynila. Mga tagilid sa eleksyon yan Siyempre, kita nyo ba yung bagong survey ni Isko? 80 plus. Saka nakakita ng 80 plus na tumatakbo mayor yung kalaban mo. Ilan ba yun? 10? Isa single digit pa. Talagang malakas ang Yormes Choice, ika nga. Yung Yormes Choice, napakalakas wag nyo kakalimutan sa Distrito 3, si Mo Kauson, councilor At syempre, isama nyo na lahat ng councilor ni Yorme. At isama nyo na rin, pati yung mga congressman, para mapalitan na Kasi wala yung mga nireveal nga ni Isko, yung isang congressman dyan na dinuro-duro pa siya Alam mo, tapang Tapos pagdating sa Congress, ang bait-bait magsalita. Natatamimi kay Sara Duterte. Pero tapang-tapangan. Kailangan na mapalitan yan sa Maynila. Yan si Chua, yan si Abante, tsaka yung isa pa, meron silang pangalan dun Bentot ba yun?
Hindi. Hindi ko kilala yung isa. Hindi ko alam yung pangalan pero tawag nila Bentot eh. Sabi ko, sino yun? O basta palitan nyo na yung si Bentot. Sino man yung Bentot na yun. Si Bentot, si Chua at saka si Abante, palitan nyo na ho sa Maynila yan. Mantakin nyo mga kababayan ha. Eto, nananawagan ako sa mga taga Maynila. Ha? Yung congressman ninyo ay representante ninyo. Hindi ho yan representante ng buong Pilipinas. Kaya nga ho sila tinatawag na district congressman, o di ba? District representative, di ba? Kasi they represent your district. Iyan po ang kanilang mandato. Hindi po national ang kanilang concern. Dapat ang concern nila ho ay yung sa inyo. Ngayon, obsessed sila kay Duterte. Tanungin ko kayo mga kababayan, lalo na taga Maynila, alam niyo yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte at panahon ni Isko, kamusta? Di ba? Ang ganda. Panahon ngayon, anyari. Sabi nga ni Yorme, kung hindi naman kasi sila tatamad-tamad, hindi naman ako tatakbo. Tatamad-tamad po kayo nung gagawin natin. Kaya nga mga kababayan natin sa Maynila, alam nyo na, itapon nyo na si Inodoro yung mga yan. Kita nyo? Yung 2 congressman ng Maynila, inakusahan pa na magsinungaling yung isang, naakusahan pa sila na magsinungaling itong isang tinuturo nilang magsinungaling itong isang witness allegedly, di ba? So ibig sabihin po, ganun yung integridad. Naku po. Di maganda yan. Pero may isa pang congressman na pikon na pikon. Performance will start momentarily.